Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo nanonood, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, maraming pong salamat. Of course, bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity na bigyan po ng recognition, pagpapasalamat po, no, yung ating mga subscribers, mga sharers po natin, mga likers po natin, lalo na yung hindi po nag-skip ng mga ads po natin. Because of your help and support, ay nagkakaroon po tayo ng continuing motivation na ipagpalawig pa, ipagpatuloy ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, or your acquaintances, no? Saan man sila naroroon, na maaaring sila may pagpinagdadaanan at they could relate, no? Dito sa ating mga pinag-usapan at makinabang sila at they could learn something, no? At sabihin nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. So let's us now proceed with our discussion. All right. So, okay, may ang ating pong, episode nito may kinalaman po 'to sa sulat sa atin ni Yolanda Sumido. Okay, excuse me, medyo po hindi kasi kumpleto yung kanyang, tanong 'no, medyo but we could, we could connect with that kumbaga, okay? Sabi niya dito, "Maaari po ba, attorney, na posisyonan ang lote na ang description ay ilog at yung nakasaad sa plano ay na nakuha sa DNR?" Alright. So, well, kung ilog lang sabi nga natin, 'di ba? 'Pag ilog is a public dominion. Hindi po 'yan na it's beyond the commerce of man. Hindi po 'yan maaaring pagmamay-ari ng sininuman 'no, because, estado po ang may-ari po niyan, bilang sovereign state, okay? So, meron lang ditong nakikita ko na i-connect natin yung dots 'no. Kasi una, how can you have possession do'n sa ilog, okay? So, ang posible ng mangyari diyan ay halimbawa, yung ilog dati, okay, naging by the act of the natural flow of the water, naglihis ng daan yung ilog and therefore yung ilog ay nagkaroon ng bagong riverbed, so may nung inabandon na na area. Ang tawag nito, abandoned riverbeds. 'Pag sa ganyan ay puwede po yang puwede po yang mapatituluhan 'no, they are within the commerce of man. Pero ang may karapatan po diyan ay siyempre 'no, ay yung may-ari po ng lupa na nakunan siya ng lupa because doon doon pumunta yung panibagong riverbeds, yung daloy ng ilog. So, nawalan siya. So, sino bang may karapatan dito ngayon sa bagong riverbeds? Sabi po ng batas po natin, particularly Article 461 ng ating Civil Code of the Philippines as amended, yung pong yung pong nawalan ng lupa na inoccupy ng panibagong ilog, okay? Siya po ang di may-ari, may karapatan siya dito sa bagong, riverbeds na inabandon na, meron siya. Although, yung riparian owner, yung adjacent owner nitong, new riverbeds, abandon ng riverbeds, may also, exercise yung kanyang rights na sa kanya na lang ito, pero dapat bayaran niya yung yung may-ari ng lupa ngayon na dati ay na kinain ng ilog yung kanyang lupa, 'no? So, kung halimbawa ang kinain ng lupa ay 300 square meters ng kinain yung bagong ilog, yung riverbeds. So, to certain extent, the equivalent ng 300 square meters ay bilhin nito ng riparian owner doon sa abandon na doon sa nakunan ng lupa dahil because of the flow o the natural flow, of the river. So yun po ang batas po natin. So yun po ang iyong tatandaan 'no. So kay Yolanda Subido, so I got your question right 'no, kasi, telegraphic po ang inyong, katanungan. So, I can only connect the dots 'no. Kasi as a rule kasi
Tulad ng sinabi natin, 'di ba, hindi puwedeng, pagmamay-ari ang ilog kaya nakalagay mo sa tanong mo, naposisyonan ang lote at ang description ng ilog. Of course, as a rule, di ka naman puwedeng tumira o makaposisyon do'n sa ilog. So, the only logical explanation there is yung ilog na yon ay inabandona. Nagkaroon siya ng panibagong, panibagong daloy, doon sa iba na ang trajectory ng ilog, okay? At merong as a result of that ay nagkaroon ng bakante. Yung river beds na inabandon ay lote na yon. So, maaring ito yung sinabi mong nakaposesyon ka doon. If this the case, yes, you have the right to possession there. Pwede pong matitulan yan. Pero ang may preferential rights po yan ay yung nawalaan ng lupa dahil yung kanyang lupa ay kinain ng ilog. Okay? However, kung kayo ang nagmamay-ari ng katabi na ng dute na abandoned riverbeds, you have also the right na pwede bang bilhin mo na lang doon sa, kung papayag ha, kung papayag yung nakunan ng lupa dahil ito ay inoccupy ng bagong riverbeds, ay kung papayag siya, ay pwedeng bilhin mo yung nawala sa kanya na property dahil kinain ito ng panibagong ilog. So, yun po ang inyong tatandaan, no? So, hindi ibig sabihin na yung ilog na yun ay meron kayong karapatan. Doon lang ito applicable sa abandoned riverbeds. Meron kasing situation din na natuyuan lang yung ilog. Tandaan po natin, pag natuyuan lang yung ilog, no, it will continue to be part of the public dominion of the state. Hindi po yan pwedeng magiging private ownership. So may pagkaiba po yung dried river at saka yung abandoned riverbeds. Okay? Yung abandoned riverbeds, pwede pong patituluhan. Pwede pong maging private ownership yan. Pero yung natuyuan na sapa, natuyuan na ilog, ay hindi po pwede yan na magiging pagmamay-ari ng pribadong tao because that will remain as a public part of the public dominion po. Okay? So pag sa ganyan, ay hindi po ito maring mapatituluhan. Okay? So I hope nasagot po natin ang katanungan po sa atin ni Yolanda Sumido. All right? So bago tayo magpatuloy, ay kung si kapapasok nyo lang, ay pwede, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no? Sa ating channel, at if you find our videos interesting and informative, ay siguro na po hindi kalabisan, no? Pag ako po hirit po sa inyo na isang click lang po ng subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung ating notification bell, pakiclick din po so that pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Sabi po natin ay lamang na ang may alam sa batas. And I hope to see you again, no? In the next video po natin. Maraming salamat. God bless.